Alam mo bang may mga kwentong mahigit 500 taon nang nakatago sa mga obra ni Leonardo da Vinci? Si Leonardo da Vinci ay isa sa pinakadakilang pintor ng Renaissance. Ipinanganak siya noong 1452 sa Vinci, Italy. Ngunit higit pa siya sa isang pintor, isa rin siyang taong masusing nag-aral ng siyensya, kalikasan, at katawan ng tao. At marahil, walang mas kilalang obra niya kaysa sa Mona Lisa. Pinaniniwala ang sinimulan ni Leonardo ang painting na ito noong unang bahagi ng 1500s. Ang babaeng nasa larawan ay karaniwang kinikilalang si Lisa Gherardini, asawa ng isang mangangalakal sa Florence. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang naaakit sa Mona Lisa? Isa sa mga dahilan ay ang kanyang misteryosong ekspresyon. Para bang nagbabago ang kanyang ngiti, depende sa paraan ng iyong pagtingin. Gumamit si Leonardo ng teknik na tinatawag na sfumato, isang napakapinong paghahalo ng liwanag at anino. Dahil dito, halos walang matitigas na linya sa muka at nagmumukhang mas natural at buhay ang larawan. Isa pa sa kanyang pinakadakilang obra ang The Last Supper, na ginawa noong 1490 sa Milan. Ipinapakita nito ang dramatikong sandali matapos sabihin ni Jesus na isa sa kanyang mga apostol ang magtataksil sa kanya. Pansinin ang kanilang mga mukha at kilos, may nagulat, may nagtatanong, at may tila hindi makapaniwala. Samantala, si Jesus ang nananatiling sentro ng buong eksena. Mayroon din siyang The Virgin of the Rocks, kung saan makikita ang husay niya sa paggamit ng liwanag, anino, perspektibo at natural na kapaligiran. Sa Lady with an Ermine naman, makikita kung paano niya binigyan ng galaw at personalidad ang isang portrait. Sa halip na simpleng nakaharap lamang, tila may pinagmamasdan ng babae sa labas ng painting. Pero may mahalagang dahilan kung bakit napakamakatotohanan ng kanyang mga obra. Masusing pinag-aralan ni Leonardo ang katawan ng tao. Gumawa siya ng detalyadong drawings ng mga buto at kalamnan upang maintindihan kung paano ito gumagalaw. Pinag-aralan din niya ang liwanag, tubig, halaman, at iba pang bahagi ng kalikasan. Para kay Leonardo, magkaugnay ang sining at siyensya. Hindi niya gustong basta makita lamang ang mundo. Gusto niyang maintindihan kung paano ito gumagana. Kaya kahit mahigit 5 siglo na ang lumipas, patuloy pa ring pinag-aaralan at hinahangaan ang kanyang mga obra. Ang iniwan ni Leonardo da Vinci ay higit pa sa mga sikat na painting. Iniwan niya ang isang pamana kung saan nagsama ang sining, kaalaman, at walang katapusang pagkamausisa. At kung gusto mong samahan akong tuklasin pa ang mga kwento sa likod ng sining, kasaysayan at mga lugar na aking napupuntahan, subscribe na! Dahil marami pa tayong matutuklasan.